pamagat, ang kalmot ng aswang. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay siguradong kikilabutan at matatakot kayo. Ang kwentong ito ay nagmula kay Kenneth. Piyesta noon sa kabilang barangay na medyo may kalayuan sa amin. At habang kami ay nagkukwentuhan ng tatlo kong kaibigan, ay nabanggit nila ito. Uy, may piyestahan daw dun sa kabilang barangay ah. Ay oo nga, sabi nga nila Papa maganda daw piyesta dun. Maraming palamuti tsaka na-costume daw yung mga pumaparada dun. Ano G, sama kayo? Mamaya na yun. Gege, tara. Alas 3 ng tanghali nang kami ay makarating sa barangay na yon. Medyo mahaba ang biyahe ngunit sulit naman dahil masaya ang piyesta sa barangay na yon. Maraming palamuti at ang tugtugan ay nakakainggan niyang magsaya. At syempre ang parada na hinihintay ng lahat ay hindi kami binigo. Angas ng parada. Sabi sa inyo maraming naka-costume dito eh. Oo nga eh, mas maganda pa piyesta dito kumpara dun sa atin. Pagkatapos ng parada ay nagtungo naman kami sa malapit na peryaan, kung saan kami ay kumain at naglaro. Sa sobrang saya namin ay hindi na namin namalayan ng oras. Alas 7 na pala ng gabi. Masaya ang lugar ngunit kailangan na namin umuwi sa kadahilanan baka hinahanap na kami sa amin. Kaya inaya ko na ang mga kasama ko para umuwi. Mga tropa, tara na, uwi na tayo. Baka hinahanap na ako sa amin tsaka kayo din, baka hinahanap na kayo. Malayo tsaka madilim pa naman dun sa dadaanan natin. Tara na. Sumang-ayon naman sila at nagpatuloy kami sa paglisan ng lugar. Habang kami ay nasa kalsada at tinatahak ang mapuno at walang bahayang kalsada, ay dama ko ang kakaiba at nakakatakot na presensya ng lugar. Ito ay kakaibang kakaiba sa kung ano ang nararamdaman ko kanina nang papunta kami. Siguro ay dahil na rin sa maliwanag at tanaw ko ang mga nasa paligid namin. Kakaiba sa kung ano ang nakikita ko ngayon na puro kadiliman lamang. Habang nararamdaman ko ang takot na ito, ay bigla na lamang ako napatingin sa kakahuyan. At doon ay naaninag ko ang isang malaking bagay o hayop na parang humahabol sa amin. Medyo maingay ang mga motor namin kaya naman hindi naririnig o napapansin ng mga kasama ko ang nilalang na sumusunod sa amin. Mga ilang segundo ko rin pinagmasdan ng nilalang na yon. At nang matamaan lamang ng sinag ng buwan ng mukha at katawan nito, ay dun ko lamang nakita kung ano talaga ito. Aswang! Sigaw ko. Pagkasigaw ko ay sabay naman ito ang nakakatakot na sigaw ng aswang. Sa sobrang takot ay binilisan namin ng patakbo ng motor. Ngunit sa kasamaang palad ay biglang sumugod ang aswang na yon at nakalmot ang hita ng isa kong kaibigan. Buti na lamang at hindi sila natumba at nakapagpatuloy kami sa pag-andar ng mabilis. Sa sobrang takot po namin ay sobrang bilis lang namin nakauwi. Nanginginig po kami sa takot nun kaya naman pagbaba ko sa amin ay hindi ko na nagawang kausapin yung mga kasama ko. Pati na rin yung kaibigan kong nakalmot ay hindi ko na nagawang kamustahin kung okay lang siya. Kinabukasan ay buong araw lamang akong nasa bahay at hindi lumalabas. Dahil na rin sa takot at trauma na pinagdaanan namin kagabi.
10:00 na ng gabi nang marinig ko ang malakas na kaluskos. Dahilan upang magising ako sa pagkakatulog. Hindi ko na inintindi pa kung ano yung bagay na gumagawa ng tunog na yon dahil na rin naiihina talaga ako. Pagkatapos ko umihi ay napaisip ako kung ano nga ba yung tunog na naririnig ko kanina. Kaya nag-umpisa akong tumingin-tingin sa paligid upang alamin kung ano ang bagay na yon. At ayun, bigla ko nakita yung kaibigan kong nasa labas at nakatalikod. Medyo madilim sa lugar na kinakatayuan niya kaya medyo nagtaka ko. Pinuntahan ko siya sa dahilang ang nasa isip ko ay kamustahin siya kung okay na ba yung kalmot na sugat sa hita niya. Pagkabukas ng pinto ay tinawag ko siya. "Kokoy! Uy, Kokoy!" Hindi siya umaharap kaya naglakad ako papalapit sa kanya. Habang papalapit ako ay naririnig ko na parang may kinakain siyang kung ano. "Uy, ano yung kinakain mo? Okay na ba yung sugat mo? May tumutulong dugo pa dyan, no, banda sa hita mo. Sure ka bang okay ka na para maglakad ka papunta dito?" "Uy, Kokoy, sagot!" Pagkasigaw ko ay nanlaki ang mga mata ko at nanlamig ang katawan ko nang biglang humarap si Kokoy. Puro dugo ang kanyang katawan at may nakakatakot itong muka. Nagmukha na rin siyang aswang tulad ng nakita namin sa gubat. Napasigaw ako ng "Aswang! Aswang! Tulong, may aswang!" Sabay takbo pabalik sa bahay namin. Nagumpisang magtahulan ng mga aso ng mga kapitbahay. At kaagad ko naman nilak ang mga pinto namin at bintana pagkapasok ko sa bahay namin. Pagsilip ko sa labas ay wala na si Kokoy o yung aswang. Ngunit nasuka ako sa nakita ko. Yung aso namin na si Blacky ay wala ng buhay at wasak-wasak ang katawan na nakahandusay sa lupa. Nanlalamig at takot na takot akong pumunta sa magulang ko at sinabi ang mga nangyari. At doon ay kinalibutan ako dahil tama nga ako na si Coco yung nakita ko kanina. Sa kadahilan ng pagkakwento ko sa magulang ko na nangyari ay ikinuwento nila sa akin na nawawala nga raw si Kokoy kanina pa. Itinawag ng magulang ko ang nangyari sa mga magulang ni Kokoy. Hating gabi nang dumating ang mga barangay at ang mga magulang ni Kokoy sa bahay namin at nagtatanong kung anong nangyari. "Kamusta ka?" tanong ng nanay ni Kokoy sa akin nang may pag-aalala. Okay lang po. Ako na ang humihingi ng tawad sa nagawa sa ni Kokoy . Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa kanya . Nag-aalala na nga ako." Upang hindi na makapanakit pa ay kaagad humingi ng tulong ang barangay tanod sa mga kapitbahay namin upang hanapin ang aswang na si Kokoy. Kasama ko at ang mga kapitbahay at tanod ay inumpisa namin hanapin ang aswang na yon. Sa pag-uumpisa ko pa lang sa paghahanap ay may nakita na kaagad akong mga dugo. Naalala ko tuloy si Blacky. Sinabi ko kaagad ito sa mga tanod. "May nakita po ako. Dito po, may nakita po ako." Ito po yung mga dugo ni Blacky, yung aso ko na kinain ng aswang. Sigurado po ako kapag sinundan natin yung dugo na yan ay makikita natin yung aswang na yon. Nagmadali kaming sinundan ng dugo na yon at doon sa gitna ng gubat ay nakita namin si Kokoy. Ngunit kahit alam ko ang pangalan niya ay sigurado akong hindi na iyon ang kaibigan ko. Nanilisik ang mga mata nito.
at may nakakatakot na pangangatawan. Kitang-kita ko rin ang sugat nito sa hita na parang nabubulok at nangingitim na. Walang inaksayang oras sa mga tao at kaagad itong pinalibutan ng apoy at sinabuyan ng asin. Sumigaw ito ng may nakakatakot at napakalakas na tunog. At habang ito ay nanghihina ay kaagad ginapos ng mga tao gamit ang tali ang aswang na yon. Dinala kaagad sa albularyo ang aswang na si Kokoy para baka sakaling magawan pa ito ng paraan. Pagkadala sa albularyo ay kaagad tiningnan ng albularyo ang aswang at sinabing, mukhang mahihirapan na tayong ibalik ito sa dati At kung matanggal man natin ng maitim na dugo sa kanyang katawan, ay baka hindi niya na rin kayanin. Inumpisahan ng albularyo ang panggagamot at inuna nito ang sugat sa hita ng aswang na puro dugo at sobrang nakakadiri. Maraming lumabas na uod sa sugat na yon ng aswang. At katagalan ay hindi na lamang uod, pati na rin itim na dugo ay lumabas na rin sa sugat sa hita ni Kokoy. At pati na rin sa bunganga nito ay may mga lumabas na rin kung ano-ano, dahilan upang masuka ito. Rinig ko ang hirap na sigaw ng nilalang na yon na pilit lumalaban sa albularyo. Hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari sa kadahilan ng umuwi na po ako. Ngunit magandang balita na nabuhay si Kokoy. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya na muli magagamit ang kabila niyang paa. Bago po natin tapusin ang bidyong ito, ay gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang channel ko. Ang pangalan po ng ating channel ay Multo Moments. Yun lang po, hanggang sa muli. Salamat.